Welcome back sa Panahon TV. Ngayong umaga po makakasama natin si Pag-asa Weather Forecaster Glyza Escolyara para bigyan tayo ng update kaugnay po yan sa Bagyong Lando. Good morning, Ms. Escolyara. At bilang unang katanungan, mahigpit po nating binabantayan ito nga si Bagyong Lando na sa loob ng ating area of responsibility. Ano na po ba ang pinakahuling balita kaugnay dito? Magandang umaga rin sa iyo, Jessie, at sa lahat ng nanonood ng Panahon TV. Para sa update sa Bagyong Lando, huling namataan ang Bagyong Lando dito po sa vicinity na ng Santiago, Ilocos Sur. Kaninang umaga po ay binaybay nito ang dito po sa may bahagi po ng Ifugao, pupunta po dito sa may bahagi po yan ng ngayon ay sa Ilocos Sur. Samantala, ang taglay na lakas nito ngayon, ito po ay bahagyang humina, 120 km per hour malapit sa gitna, at pagbugsong umaabot naman hanggang 120 km per hour. Inaasahang kikilos pahilaga-hilagang silangan, papunta po yan dito ulit sa sentro po ng landmass ng Northern Luzon, at sa bilis lamang na 5 km per hour, kaya inaasahan po na sa Martes pa po ito makakalabas ng Philippine landmass. So yan, sa ngayon wala pang definite day o araw kung kailan lalabas ng ating area of responsibility. Pero sa araw po ng Martes, yan ay nakalabas naman ng kalupaan ng Luzon. At Mrs. Escolyara, sa ngayon po ba, saang areas na ba nakataas ito nga public storm warning signals at saan ba mataas ang chance na makaranas ng storm surges? Sa ngayon po, ito po ang mga lalawigan under public storm warning signals. Signal number 2 po sa Benguet, Cagayan, kasama dyan ang Calayan at Babuyan Group of Islands, Ilocos Sur, Nueva Vizcaya, Pangasinan, La Union, Ilocos Norte, Ifugao, Mountain Province, Kalinga, Apayao at Abra. Samantala, signal number 1 naman po sa Zambales, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Quirino, Aurora, Isabela, Batanes, at Metro Manila. Asahan pa rin po ang storm surges, lalo na po dito sa may bahagi po o sa western coast po ng ating, o dito sa western coast po ng Northern Luzon at hanggang Metro Manila po dyan. Inaasahan po na abot sa 2 meters pa ang inaasahang surges, lalo na po dito sa may Dagupan o dito po sa may Pangasinan, La Union at Metro Manila. At Mrs. Escolyara, kanina nabanggit mo na kumikilos ito nga si Bagyong Lando sa bilis lamang na 5 km per hour. May chance ba na bumilis pa ang kilos nito at ano-ano po ba yung mga weather system na nakaka-apekto dito? Nitong mga nakaraang araw ay halos kumukonekta po ito dito po sa bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na Bagyong Champi. Pero sa ngayon po, makikita po ninyo na ang Champi ay lubhang malayo na ang pagitan dito po sa bagyong ating minomonitor na Bagyong Lando. Sa ngayon po, inaasahan na rin po ang pagbilis nito dahan-dahan dahil po sa high pressure area dito po sa southeastern periphery po ng Bagyong Lando. Ito po ang magpupush sa kanya para kumilos at least ng mas mabilis doon sa kasalukuyang galaw nito. Kung makikita nyo po, hindi po halos gaanong defined, pero ito po ay isang high pressure area at pakikita po nyo po yung hangin dyan ay connected po sa high pressure na siyang magpupush, kaya north-northeast po sa ngayon ang inaasahang maging galaw ng Bagyong Lando at sa susunod na mga oras ay maarang bumilis yan sa kasalukuyang kilos nito. At nasabi niyo nga po kanina na lalabas ng ating area ng ating landmass ito nga si Bagyong Lando sa araw ng Martes. Ano po ba yung magiging exit point nito o yung lugar kung saan lalabas ito nga si Bagyong Lando? Ang Bagyong Lando po ay inaasahang makakalabas ng landmass dito po sa pagitan niyan ng Cagayan at Ilocos Norte. So ibig sabihin magtatagal pa po ito nga si Bagyong Lando dito sa kalupaan ng Luzon, kaya naman sa mga residente sa naturang lugar, patuloy po tayo nga magbantay sa lagay ng panahon kasama po ang Panahon TV at Pag-asa. At Mrs. Escolyara, bilang panghuling katanungan na lamang po, ano po bang aasahan nating lagay naman ng panahon ngayong araw base po sa inyong 5 AM weather forecast? Para naman po sa lagay ng panahon, asahan na po natin doon sa areas kung saan nakataas ang signal number 2, mostly sa Northern Luzon, ang masungit pa ring panahon. Samantala, yung sa areas kung saan nakataas ang signal number 1 na
mostly ay dito po sa Central Luzon at sa eastern section naman po ng Central at Northern Luzon. Kasama na rin po ang Metro Manila. Asahan po dyan ang mga pag-ulan na may kasamang pagbugso ng hangin. At sa ngayon nga po, yung doon sa areas po kung saan nakataas ang ilang areas kung saan nakataas ang signal warning, meron po tayong yellow rainfall warning dito po sa Zambales, Tarlac at Bataan at yan po ay inaasang magpapatuloy sa loob ng 3 oras. Samantala naman po, dito naman po sa nalalabing bahagi pa ng Luzon, Western Visayas at Zamboanga Peninsula, asahan dyan ang maulap na kalangitan na may mahina hanggang katamtamang mga pag-ulan at pulo-pulong pagkidlat pagkulog. Sa nalalabing bahagi ng Visayas at sa Mindanao, maaliwalas ang kalangitan at tanging mga pag-ulan sa hapon o gabi ang dapat asahan. At paalala po sa ating mga kababayang pumapalaot, bawal po tayong pumalaot dito po sa Visayas at dito po sa may natitirang seaboards po ng Luzon at kabilang na po yung areas kung saan may nakataas na public storm warning signal. Matataas po ang alon dyan at may kalakasan pa yung hangin, kaya delikado po ang maliliit na sasakyang pandagat, lalong-lalo na po doon sa areas na aking binanggit. So yan po, narinig natin ang update sa lagay ng panahon at ganun din ang update kaugnay po yan sa Bagyong Lando. Maraming salamat, Mrs. Escolyar. Huwag po kayong alas, magbabalik pa po ang Panahon TV matapos ang ilang paalala.